Good morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. So pupunta kami ngayon sa Honda para magpapalit si Marvin ng gulong. Dapat si Marvin yung tawag dyan, magka-car wash. Kaso ngayon nga, pag open niya kanina, nag-i-snow. So medyo kumapal na ng kaunti. Konti lang naman guys. Konting-konti. Pakita ko sa inyo. Ayan na guys yung itsura Diba? Ayan natin. So nasa likod na yung gulong. Ayan. Pero hindi siya, hindi siya ganun kalamig ngayon. Yeah. Mas snow lang kasi. Mas snow lang. Yan ang itsura ng kalsada guys. Puti na uli. White Christmas kaya? Sana. Dahan-dahan ka dyan, baka malabo. Tatanggal sila ng snow. Sabog yung dumaan Ayan na. Isang part siya Oo, sa nag-clearing. sa mismo kalsada? Sa Bugisi. Nandito na tayo. So doon muna ako guys sa sa Winners. Saan ba yung Honda? Ay, ito lang pala yung Honda Dito lang sa tapat. Yung araw, tirik na tirik yung araw. Ganun din, pag nag-uugas ako, ganun dumid din. Nag-i-snow pa Babagsakan. Puting-puti yung Hindi ba tinatanggal sa bagay? Hindi naman ganun kakapal yan. Tuno din kasi ito. Ayan na. Oo, magdadahan-dahan ako. Sabi ni Marvin, magdahan-dahan daw ako. Sabi ko kasi, be, magdahan-dahan ka ha. Sabi niya, ikaw magdahan-dahan. At madulas. Pupunta na siya dun sa Honda. Dito muna sa Marks. Bagong bukas to kasi dati doon siya nakapwesto. Dito na ngayon. Black Friday. Tingin tayo ng mga nakasale guys. Ganito yung gusto ko. Ganyang kahaba. Minus 25. Magkano to? Oh my God. 230. Hindi natin kaya yan. Kapag meron na tayong magandang bilita, bibili na ako next year ng ganyan. Ganyan jacket. Kahaba. Kaso nga mahal. Mahal no. Ito gusto ko black. Ayan Talaga, manipis lang siya Ito din, pinag-iisipan ko kung bibili ba ako nito or bibili ako ng heat tech sa Uniqlo. Magpabili ako kay Ate Mary. Kasi isa lang naman yung gano'n namin ni Marvin. Tig-isa kami nung dumating kami dito. Ay, hindi na kasya sa akin kasi yung size ng aking heat tech extra small. Ano na size ko ngayon? For sure, nasa medium na ako. Lalo na pag lumaki pa yung tiyan ko. Nakasale kaya to. Ito rin yung gusto ko $25. Ito. Ganda rin to Makapal. Saka na ako bibili. Kanina guys, namumblem si Marvin kasi wala na nga daw siyang winter boots. Kasi yung winter boots nga niya, yun lang yung galing pa sa Pilipinas. Tapos yung mga bigay nga masikip na rin sa kanya. So, pinamigay na rin namin. Ako rin, ganun din, wala na din. So, yung hanapin nga namin yung waterproof. Parang ganyan $80 to. Anong brand nito? Ay, ako kasi nung may mga ganito. Kasi tatalian ko. Pag gusto ko yung madaling tanggalin. Parang ganun nga yung pinakita ko kanina. So, madali lang siyang tanggalin kahit hindi ko na buksan yung zipper. May ganun Columbia ata yung brand na yun. Nakakita ko na nakasale nung sa outlet. Hala, ang cute. Ang mahal. 54.99. Ang cute. Cute mo naman, Adidas. Pang ilang kaya to? Pang ilang buwan. Labas na tayo guys. Dito naman tayo sa loob ng mall. Kasi walang daan pa pala siya papasok dito sa mall. Maliit lang tong mall na to. As in, maliit. Parang yung sa Regina, yung Northgate Mall, yung pinuntahan namin na walang kataon-tao. Pero hindi pa ako nakakapasok dyan. Ang bango. Saan ako yung nakakamay na mabango? Dito ata yung mabango. Siguro may food court dito. May mabango sa labas Ewan ko kung si Marvin nakapasok na dito. Kasi ako, first time ko palang papasok dito. Kanina guys. So ginising na ako ni Marvin. Sabi niya, tayo na. Sabi niya, kumain ka na yung baby natin. Kasi nag fried rice siya.
Nagluto niya ako ng breakfast. So, ganito pa lang itsura dito. Parang may pagkain dito. Mabango. Pero mga sarado, oh. Yun, mga ganyan na ang itsura. Mga close. Wala siguro laman to. May mabango. Ayan, oh. Ay, sinihan. Dito pala yung sinihan. Parang paikot lang ata ako na, tapos lalabas na rin eh. Maliit lang pala. Tapos parang dalawa lang ang laman dito eh. Ayan ang sinihan. Ayan lang. Ayan lang ang loob. Puro ano to, mga magnenegosyo dyan. Gusto mag-business ayan. Mga pwesto. Ayan lang guys. Palabas na rin. Punta tayo dito sa Canadian Tire guys. Ano to? Ay, dito. Punta tayo dito. Tingin tayo ng mga nakasale. May nakita ako mga nakasale dito eh. Pero mga ano naman to, gadgets. Ito pala yung gusto kong bilhin no. Wala kasi akong AirPods eh. Sa cellphone. Ayoko nung bumili ng mismong AirPods guys. Ang mahal-mahal. $219 oh. Dito na tayo sa $30. Yung may wire. Pero sabihin ko muna kay Marvin. Kasi nasabi ko na to kay Marvin na gusto ko nga bumili. Noon nga, pinapabili niya ako. Sabi ko sa kana lang. Dati kasi parang namamahalan ako $30. Mahal pala na to. $379.99. Gusto ko rin sana nung ganito sa iPad ko eh. Kasi ang mahal. Okay na ako. Magta-type na lang ako. Ito mura. Pwede din to Apple Magic Keyboard pala to. Ang ganda nito. Bahay-bahayan. Tapos kukulayan ng anak mo. Diba? Galing. Yan ang itsura. Ikutin natin. Ganun siya. Diba? Parang ganito yung dati kong laptop. Acer yun eh. Sa Pilipinas. Maliit lang yun. Pang thesis ko. Pero hindi na yung gumagana. Bagal na daw yun eh. Hindi na nagamit ng kapatid ko yun eh. Dapat nga ipapaayos ko yun eh. Mura lang, nakasilong. Guys, labas na muna tayo. Punta tayo ng Dollar Tree. Kasi doon maraming mura eh. Dito hindi ako makakabili. Ano pala to? Gym pala to. RI gym. So mga 30 minutes kasi sabi ni Marvin yung pagtatanggal nun sa gulong. Hindi ko alam kung nakailang minutes na ako dito kakaikot. Wala pa naman atang 30 minutes guys. So mamaya Canadian Tire naman tayo. Magtingin-tingin ulit ako doon ng mga crib. Baka may naka-sale. Buti hindi pa lumalakas na ganun kalakas yung snow dito. Hindi tulad nung last year ng mga na-experience namin sa Saskatchewan. Grabe ang taas. Saka hindi pa rin ganun kalamig dito. Ayan ang Dollar Tree. Dito muna tayo magtatambay. Kasi pumasok ako sa loob ng mall kanina. Ito kasi mga to nasa labas ang pinto. Next year may baby na. Tapos next year pag nag-drive na ako, dalawang nakalagay. Driver siya ka baby on board. Meron din palang katol dito. Parang first time ko makakita ng katol dito sa Canada. Ano pang pwede natin makita? Yun sa pangdaga naman to. Oh. Diba? Tayo nito. Gusto ko kasi mag-drawing na ulit, painting, ganyan. Kaso hindi ito maganda eh. Ayan. Ito naman wala na, dry na. So tingin tayo sa Canadian Tire. Baka may mas maganda dun. Ito na lang bibiling ko. Pang practice ko. Dalawa. Namiss ko na rin kasi gusto ko kasi mga ganyan. Tapos yung mga basta yung mga design. Mahilig magdala ng mga scrapbook, mga ganyan dati. Mula nagtrabaho na ako, hindi na ako nakagawa. Nagawa ko ng scrapbook na nandun lahat yung mga photos ko nung pinagbubuntis ko si baby. May mga sticker naman dito. Maghanap lang tayo mga pang-design. Ito. Kaso naman, ang lalaki. Gusto ko yung maliliit lang. Maliliit lang sana. Panimula lang. Ito na pala si Marvin, guys. Ang bilis lang niya. Ayan, bit-bit na niya yung pang-painting ko. Ha? Walang tao. So, nag-i-snow na naman. Punta na kami ng Walmart, guys. Nag-snow. Ha?
Kapit. Asan yung sasakyan? Ayun. Nandito na tayo sa Walmart. Si Barbie. Tingnan siguro niya yung gulong. Ayun. Tinignan nga niya yung gulong. Pasok na tayo. Konti lang naman bibili namin. Kalawang na oh. Yung gitna. Ito yung winter tire namin eh. Tara na. Palak pa be. Tayo sa Walmart. May mga sale kaya dito ngayon. Black Friday deals. Mga famous baba. Ferrero ba yun? Yung panglinis sa loob ng sasakyan, yung pampakinang. Pampakinang ba yun? Ano? Sa labas man to eh. Labas yan eh. Hindi, sa loob yan. Pwede rin sa loob. Sa loob yan. 50 $50. Ba't yung picture kasi nasa labas? Mayroon kasing ibang ano na nakalagay sa loob. Yung picture. Interior? May interior dyan eh. Yung sa picture talaga. Ayan o, ito yung mga ganyan no. Kaso Ito, parang interior. parang wipes yan. Ayan pala. Ayan. Hmm. Maganda kaya yan. Walang. Kuha na kami ng pabango sa sasakyan. Ito. Try namin to. Medyo light lang eh. Ayan kasi ngayon yung matatapang na pabango. Ito light lang yung amoy niya eh. Okay? Sabi ko niya, Pasabay tayo. Ay, hindi order ako sa Shopee para padala na lang nila mama. $5. Magkano din yan sa 200 na kagad. Pilipinas, no? 200 na. Ito pala maganda, lagyan ng tissue, oh. Pakalat-kalat yung ano natin, tissue. O kaya ito, basurahan, no? Gusto namin linisin na yung sasakyan, guys. Ayan, nakasale. Ayan mismo. Ito mismo yun. Baka ito yung presyo. Gozo, 26.97. 6 packs. 6 packs. Kailangan daw yan para sa anak namin. Gusto ko nito yan. Para mag-ano siya, maggapang-gapang. Magapang-gapang siya. Nakailang ganyan na tayong nasira. 3 na. Ano sa tingin mo? Hindi na to masisira. Kasi puro bawal makain na. 797. Kasi kutsilyo. Kutsilyo kasi yung nang ginagamit namin. Hindi maganda. Minsan nagkakaano nung lata. Mas maganda yan. Compare dito. Parang ang lambot eh. Sa tingin mo, mas maganda yan? Oh, masarap to. Kaso chichirya. Huwag na nga. Maghahanap si Marvin ng cereal niya. Oh. Gusto daw niya ng Coco Crunch. Bebe, ito na lang kaya? Hindi niya yung gusto. Ito. May chocolate lang sa loob eh. Masarap na. Ay, ito ba nakasilo? Ay, kaso puro chocolate talaga. 314. 497. Ito magkano? 697 pare. Pero ilang grams ba yan? Ito 500. Ay, yung malaon to lang oh. 297. 298 lang yun eh. Walang makitang anato seeds. Wala pa rin talaga. Palabok. Ayun, nasa Mamasitas. Ayun na guys, may nakita na tayo. Mamasitas. Dati po meron yan. Kuha din tayo ng palabok. Gusto ko rin ng palabok. I-crave ako sa palabok. Mayroon ba tayong pampansit ang palabok? Ketchup, ayan. Uy, totoo yan? Presyo ng ketchup? Ba't ang mura? Mura pala. Tagal nang hinahanap ni Marvin na ice cream. Nakatikim ka na ba niyan? Be? Nakatikim ka na yan? Kawarta. Ba't mo gustong itry yan? Saan mo ba nalaman yan? Masarap. Kuya Mike. Kay Kuya Michael. Sa vlog nila. Lagi kasi namin nanonood eh. Wala na kaming bibilhin. Uuwi na kami. Saging na lang. Tapos uwi na kami ni Marvin. Tapos maggagawa ako ng taho mamaya. Magtatago kami. Kasi may tofu sa bahay. Siya may sago. Yung sago naman lalagyan mo lang naman ng asukal yun. Kami pa rin mga nakasale dito na chocolates. Siguro pinapaubos na lang nila yan. So dito tayo. Nakapamili na kasi kami ng prutas, pero hindi kami nakabili ng saging ni Marvin. Ayoko na kasi masyado magsaging, lagi na lang ako nakasaging. Eh, hindi din maganda yung laging saging ng saging kasi mataas yung sugar ng saging. Nag-i-snow pa rin ng konti lang, no? Ay, basa na. Tutunaw na ata, eh. Dahan-dahan daw tayo sa Marvin.
nalagay na natin lahat. Babe, eco bag. Ito pa. Akin na itong pabango. Ayan. Ito pa, oh. May Aldo pa. Ah. Pasok na tayo. Punong-puno yung loob. Diba? Ayan, oh. Ang tsura ng likod namin. Nakakailang hikab na ako. Antok ako. Pero mahaba naman yung tulog ko. Nagising na nga ako. Magnanay na ba yun, Ben? Nung nagising ako? Kasi nagising ata ako ng alas 6. Tapos natulog uli ako nung kasi umihinga ako. Haba ng tulog ko. Ngayon lang ako nakatulog uli ng mahaba, guys. In fairness, hindi tayo napuyat. Dire-diretso talaga yung tulog ko. Parang hindi nga ako umihi nung madaling araw. Parang isang beses lang ako umihi. Tapos alas 6 na uli yung ihi ko. Kaya ang sarap ng tulog ko. Ay ngayon, ewan kung bakit ganito. At ako'y antok na antok pa rin. So matulog muna pag pero gugutom na ako. Gutom na tayo, guys. So ayan. May sip na tayo. Lagi ng barado yung ilong ko eh. Uwian na. Gutom na ako. Alas 12 ng mahigit. Gutom ka na rin. Di ka pa kumakain. Ako kumain eh, kasi pinakain ako nila ni Marvin bago umalis. Meron na ditong Starbucks. Kaka-open lang yan, guys. Kaso bawal sa akin. Next year na ako makapag-Starbucks. Malakas yung snow, be, no? Ha? Lumalakas na yung snow. Ano? Guys, so nandito na tayo sa bahay. Dito ko lang siguro ilagay itong camera. Habang mag-ano tayo, magkakat tayo ng tilapia. So merong nilabong itlog si Marvin kanina. Lagi ko na lang dito sa lamesa. Kasi sabi niya, meriendahin ko nga daw. Kasi maganda nga sa akin yung egg talaga pag sa mga buntis nga. So meron tayo ditong tilapia, yung binili namin sa superstore. Nanonood ako ng vlog nila Angel. So si Marvin nasa taas pa siya, guys, kasi ibababa niya pa yung mga gulong. Tapos binaba na nga niya yung mga ibang pinamili namin. Sabi nga, tutulungan ko sana siya magbaba ng mga pinamili namin. Tapos sabi niya mabigat daw. Siya na lang daw magbababa lahat. Bumaba na lang daw ako. Tapos hindi naman niya sinabi na maggayak na ako ng pagkain namin. Nagkusa na ako kasi gutom na rin si Marvin, gutom na rin ako. Ipiprito lang natin tong tilapia. Tapos yung talong ipiprito ko rin. Ano pang ipiprito natin? Hindi ko alam kung paano ko lulutuin yung okra. Steam lang ba yun? Or pakuluan? Magsisearch pa ako. So alauna na, late na nga yung aming pagkain. Pero kasi na naman, bago umalis, dahil nga may appointment si Marvin ng 11 para dun sa ano, ang tawag dito, appointment dun sa pagpapapalit ng gulong. Maaga din kaming umalis. So mga 10:30 ata ka. Basta before 11 umalis na kami. Kasi hatid niya nga ako sa Winners para dun muna ako tumambay. Tapos ayun, pasyal-pasyal lang ako dun. Gutom na ako. Diyos ko, day. Guys, yung talong ang laki. Pero baka iprito ko na lang siguro to lahat. Pwede naman namin tong kainin pa mamayang gabi eh. Na natin. So, nandito na si Marvin sa baba. Iprito ko lang naman. May part na malambot. Okay lang kaya yun? Iprito natin yan. Sarap ng talong. Gusto ko nga ng tortang talong eh. Kaso ito na lang, pirito na lang daw sabi ni Marvin. Para partner nga dun sa tilapia. Ayan. Diba? Ano ba? Ito siguro tapong ko na to. Tapos ganyan kalaki. Diba? Unahin ko muna to iprito bago yung isda. Ay, hindi mo na. Lalagyan mong gatas, be? Wow. Patikim nga ako isang piraso lang. Kung masarap. Bubuksan muna ni Marvin. Wag na. Ang liliit pala niyan. Maglilinis pati ako mamaya pagkatas kumain. Maglo-laundry. Ayan, tanggalin natin lahat ng laman dito. Titikin na tayo ng isang piraso. Hindi siya ganun ka, tamis. Ay, buti naman. Sarap. Hindi nga masyadong lasa yung chocolate eh. Kasi may chocolate to sa loob eh. Diba? Konti lang mo. Ayun o, nasa baso lang yung kay Marvin. May pahingi pa isa. Dito mo ako pa kukuhain talaga. Sure ka? Kuha akong isa. Guys, luto na yung talong ko.
Hindi mo masyadong luto. Tapos gumawa nga ako nito. Ano bang tawag dito? Basta, alamang ba to na sauce? Nilagyan ko ng kalamansi, ng kamatis, tapos isang pirasong sili lang para medyo may ano. Tapos yung okra, nag-search ako, papakuluan lang pala to. So dito tayo magpapakulo. Ayan, dyan. Tapos ito na yung tilapia. Oh, ang bango, ang sarap! Ayan na guys, luto na ang ating ulam. Kakain na tayo. Bes, saan tayo kakain? Doon daw kami kakain, manonood daw ulit kami ng movie. Guys, so nandito na ako ngayon sa kwarto. Grabe, sobrang busog na busog ako dun sa kinain namin ni Marvin. Gustong gusto ko talaga ngayon yung tilapia. Tapos, yun, nilagyan nga, nagluto nga ako ng talong, saka okra. So, ngayon lang ako halos nakaano ng okra kasi hindi talaga ako kumakain ng okra, guys. Masarap naman siya in fairness. So, meron pa kami tirang okra doon. Lutuin uli namin ni Marvin yon kapag ano uli kami tilapia or sinigang yan. Pwede namin siyang ilagay doon. So, ayun. Gusto ko lang i-share sa inyo na dumating na yung health card ko. Yay! So, hindi na ako medyo mag-iisip. Kasi, syempre, lagi akong hinahanapan ng health card ko. Kailangan ko ng bagong health card kasi nga lumipat na kami, diba? So, kala ko, aabot pa ng ilang buwan kasi nga sabi sa akin nila ating landlord namin, matagal daw, umabot daw ng 6 months bago daw dumating. Sabi ganon. Tapos yung iba naman namin kasama na nauna na dito ng ilang buwan, so matagal nga dumating sa kanila kasi naabutan din sila ng strike ng Canada Post. Ganun din yung nangyari sa amin last year. Ang tagal din dumating hanggang sa binalik nga nung Canada Post yung aming health card. Gawa nga gawa ng walang nakalagay na address. Ay, health card ba? Yun o yung isang ID ata namin yun. Basta, ganun nangyari. Wala kasing nakalagay doon kung anong number ng unit namin sa apartment. So, binalik nga. Buti na lang na-check namin doon sa kaibigan namin. So, ayun. May mabibitnit na tayong health card. Tapos, yung health card ko, parang ilang buwan lang pwedeng gamitin, 3 buwan. Oo, 3 buwan ko lang siya pwedeng gamitin mula nang lumipat kami. Magta 3 buwan na kami, so medyo na ano ako doon kasi baka mamaya nila ako na bakit wala pa rin, ganito, ganyan. Ayun. Tapos, hindi naman ako, wala namang problema dito. Kapag minsan nga hindi ko dala yung health card ko, hihingiin lang nila yung full name ko, yung address ko, birthday ko, parang isusure lang na talagang ako yon ganyan. So, wala naman. Inaano naman nila ako, ina-assist naman nila ako kahit minsan hindi ko bit-bit yung health card ko. Tapos nga 'di ba nung una, parang pinagbayad pa ako ng $50 kasi nga daw expired na daw yung health card ko. Alam kong hindi pa kasi 2027 pa yun, pero hindi na ako nakipagtalo, nagbayad na lang ako. Tapos sabi nga niya, i-refund na lang daw once na nakuha ko na daw yung bago kong health card. Hanggang sa ayun, parang nung chinecheck na nga, hindi pa pala expired, kaya nagsorry siya sa akin. So, binalik niya sa akin yung $50 ko, ganto ganyan. Kasi ayun na nga. Bali, may naalala ko, may nag-comment na sabi nila, wala kasi akong, wala akong, ay, hindi pa kasi ako permanent resident dito sa Canada. So, kailangan ko daw maghanda ng malaking pera na nasa 20,000 to 30,000 ata. Panganganak. Kasi kailangan ko daw magbayad. So, parang ba? Pero ang alam ko kasi, hindi naman ako magbabayad once na nanganak nga ako. Kasi nga, ano pa yung health card ko? Hindi pa naman expired siya hanggang 2027. So, nagtanong din ako dun sa mga iba kong kaibigan na nanganak nitong last year lang, this year lang. Wala naman daw silang binayaran, hindi pa rin sila PR. Yun nga, parang kailangan lang talaga valid lang yung health card mo. Tapos nga, nag-ask na nga rin ako dun about dyan. Kasi nga, di ba, ah, lumipat lumipat nga kami, tapos wala akong bagong health card, tapos hindi ako PR kasi meron naman ditong regional na pwedeng pagtanungan ganito ganyan. So sabi nga nila, ano naman daw, valid naman daw yung health card ko, so wala naman akong kailangang problemahin, wala akong ilalabas na pera. Bale, basta ipapakita ko lang yung health card ko. Ayan, dumating na yung health card ko, so hindi na ako mamroblema. Yung valid, nakalagay naman ng expiration doon, 2027 pa. So, hindi na ako ma-stress, di ba? Kasi syempre malaking pera yan. Kasi naalala ko nung 2023, nung bago pa lang kami ni Marvin dito, siguro mga 5 months pa nga lang,
Hindi ako kasi dinatnan noon. So, akala ko talaga buntis ako noon. So, sobrang stress noon si Marvin. Kasi nga, akala namin buntis ako. So, wala pa ako nung time na yun na OHIP, iyon nga yung health card sa Ontario. Kasi nga, wala pa akong full-time. Puro part-time lahat. Ang dami kong trabaho, pero lahat yun part-time, guys. Kaya, ayun. So, nasa isip na nga ni Marvin, mangungutang kami, ganito, ganyan. Tapos, may nakapag-advise pa sa amin na mahal mga anak nga dito, mga 40 to 50K nga daw ang kailangan bayaran kapag walang OHIP, ganyan. So, ay, Diyos ko dahil. Pero, nasa isip namin ni Marvin, kaya namin ito, mahalampasan namin ito, parang ganun. Ganun ang nana namin ni Marvin. Basta, kung buntis man ako, maging safe lang talaga si baby. Ayun, hindi pala ako buntis na late lang talaga ako kasi nag-PT nga ako so negative naman yung PT ko. So ayun. So sabi pa nga ni Marvin ready na daw siya. Ready na daw siyang mangungutang kung kanino siya mangungutang para lang makapanganak ako ng maayos dito sa Canada. Noon yun. So yun. Pero ngayon naman, ayun. Kaya naman namin pero hindi ko sabihin na kaya, kung wala kaming health card, kaya naming gastusin yung panganak ng 20 to 40K. Kung meron man kaming perang ganyan, guys, hindi kami gagastos kasi nga, malaking pera talaga noon. Siyempre, kung gagastos lang naman, uwi na lang ako sa Pilipinas, doon na lang ako manganganak. 'Di ba? Kasi yung perang iyon, magkano yun sa Pilipinas, guys, pwede ka na magsimula ng negosyo doon, no? 'Di ba? Bili ka ng lupa, o pagawa na mo ng apartment, 'di ba? Mga ganun, mag-franchise ka ng negosyo, 'di ba? Napakalaking pera. So, ayun, happy lang ako kasi nandito na yung health card ko. Wala na kami po problema. So, bawat check up ko na, papakita ko na lang siya. Kasi lagi kong sinasabi, approve na yung health card ko pero hindi pa nga napapadala sa akin, mag-wait pa. Pero walang nakalagay kung kailan dadating, kung gaano katagal. Kasi nga may strike nga daw, ganyan. So, ayun, buti na lang, bago matapos ang taon, dumating na siya. So, yun lang, gusto ko lang yung i-share sa inyo. So, wag muna kayong mga guys, wala tayong gagastusin panganak ko dito sa Canada. Yan. So, yun lang. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!